Eto na nga, parang silent martial na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ha. Ano na bang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Parang ang gulo-gulo na. Parang noon kung merong noon sa sa administrasyon ni Duterte, ng former president natin na si Duterte, kung meron siyang mga critics, meron siyang mga bashers or mga ayaw sa kanya, yung mga galit sa kanya, inaano lang naman niya, parang pinagtatawanan lang niya, tapos pinagsasabihan niya ng mga jokes lang, ganun. Ngayon, parang pag against ka sa government ngayon, hindi, tanggal ka kaagad. Silent lang, ha, para kunwari, wala silang ginagawa, pero pailalim yung ano nila, yung mga pailalim yung mga ano nila, yung mga kanya-ganing atake. Yung ganun. Sa panahon kasi ni Duterte, parang wala akong na-remember na meron silang kanya-ganing tinanggal kasi ayaw sa kanila. Wala naman. Hello, Philippines! Hello, Marcos administration! Hello, kumusta? Ano na nangyayari ngayon? Alam niyo, binoto po namin kayo, sa totoo lang. Binoto po namin kayo kasi nga, kailan up niyo po si Vice President Sara Duterte. At yun na yung nasa isip namin na eto yung iboboto namin, si Marcos. Kahit anong sasabihin nila, babaliwalain namin. Kasi nga, yung Vice President po ay si Sara Duterte. Hindi naman namin pwede. Ayaw din namin kay sa mga ibang tumakbo, di ba? At saka, ayaw din namin na kasi, noong mga last administration kasi, yung vice president tsaka yung president, hindi kasi masyadong nagkakasundo. So, sa campaign pa lang ninyo, parang nakikita na namin na maganda yung tandem ninyo, kaya binoto namin kayo. Yun yung pinaka-reason, ha. Hindi dahil sa kayo ay Marcos, dahil kayo ay ka-line up ng Duterte. Yun. At eto, ha, pakinggan natin si Governor Edwin Hubahib. I don't know kung Hubahib ba ang pag-pronounce sa iyahang family name. Hubahib or Jubahib. Parang ganon. Si Governor Edwin ay sinuspindi siya ng katastaasan o ng, alam niyo na, di ba? Dahil, meron kasi mga reason kung bakit siya sinuspindi. So, niya dito, ipapaliwanag niya kung yun ba talaga yung reason? Kasi 2022 pa to, ha, 2022 pa to, ang issue na to, yung paghiram niya ng sasakyan. Tapos, nasitol na. Okay na ang lahat. Wala nang problema. Pero yun yung pinagtataka niya kung bakit, 'di ba? Kung bakit siya sinuspinde ng 60 days na wala man lang abiso, wala man lang legal na proseso, or kung sa wala siyang due process. Dahil ba sa pinayagan niya, ito yung mga nasa isip din niya, baka, no, na dahil pinayagan niya na mag-rally ang maisog para sa against sa paghadlang sa People's Initiative. Yun. Kasi binigyan niya ng permit. At saka meron din doon na nagpapasalamat sila kay Vice President Sara kasi nga si Sara nung may kalamidad doon sa Davao del Norte is abtike siya ba? Naghatag og mga ayuda, ingana, or sa sa dalihang pag-response dito sa lugar nila dito sa Davao del Norte. So baka merong inggit or baka ayaw ng Marcos na hindi sila number 1 sa appreciation. Baka lang, di ba? Yun lang. So yun yung mga nasa nasa isip nila. Eto, ha, ang pagsuspende kay Edwin Hubahib ng 60 days ay hindi siya dinaan sa sa due process. Walay hiring-hiring. Suspended agad. Pag ikaw di ka papanig sa kanilang pamamalakad, this is what we call a silent martial law. 'Di ba? Masyado nang magulo ang Pilipinas ngayon. 'Di ba? Alam nyo, eto lang yung napansin ko talaga, ha, kung noon kay President Rodrigo Duterte, alam mo si former President Rodrigo Duterte,
ano siya, kanang gadaan siya sa legal process. Lahat talaga, idadaan niya sa legal na proseso. Yung ngayon, ewan ko lang ha, ewan ko lang. At eto pa ha, kung noon, galit ang mga mainstream media kay Duterte, ganito, ganito, ganun. Tapos sa mga Marcoses, ngayon na si Marcos nang naupo, napaka-silent nila. 'Di ba? Yung mga tinatawag nila noon na dilawan, mga pink lawan ba yan, mga ganon. Pabor sa Marcos ngayon. 'Di ba? Dikit na dikit sila. Dikit kaay sila gyud kay. Syempre, para yung mga Duterte, yun yung inaatake nila. Todo support sila. Todo support ang mga dilawan ngayon. Wala masyadong nagrarally. Ang nakikita mo nagrarally ngayon parang naging opposition na yung mga Duterte. 'Di ba? So ito ha, alisin muna natin 'yan kasi papakinggan muna natin ang pahayag ni Governor. Okay. Bakit? Ano bang nangyari dito? Sana tinanong man lang ako. Hiningi lang nila sana yung side ko para naman masagot ko rin ng tama. Kasi ang pinagbasihan nila na isuspindi ako po at para po sa taong bayan, ganito pong nangyari. 2022 pa ito nangyari itong complaint na ito na ni-recall ko yung sasakyan ng isang board member, si board member Amit, for 1 month. At itong sasakyan na to, proper ang pag-recall. Hindi ito dinadaan sa dahas. May pinareceive ko sa kanya yung order, so nireceive niya, so ginamit ko yung sasakyan. At si board member Amit, may isa pang sasakyan na naiwan, yung kanyang old service. Tapos, itong brand new na sasakyan na to, pick up, tinagamit ko sa engineering office kasi that time wala pang magamit ang engineering. Kulang ang ating field engineer na magamit na sasakyan. So, after nagamit yan, binalik ko sa kanya yung sasakyan. 1 month lang na binalik ko, tinanggap ni board member Amit yung sasakyan na yan. Grabe, no? After doon, 2022 ito nangyari, itong complaint. At ito ang pinagbasihan nila na isuspindi ako. 2022, ilang beses na kami nagsasama ni board member Amit, okay na lahat. Lahat na privilege na receive niya, nagsasama kami sa maraming mga program sa province. Wala na ito eh. Considered ito na parang tapos na itong problema na to. Nasagot na ito ng lawyer ko lahat. Tapos, bigla nilang pinalabasan ng dahil dito sa issue na to, sa sakyan, ito ang ginamit nilang dahilan na isuspindi ako. Pwede po ba yan? Yan ang masakit sa akin. Gobernur ako, nagtrabaho ako ng tama. Tapos nung in-implement nila yung suspension order, pinasamahan pa ng 300 police personnel. Hindi naman siguro ako high-profile criminals na yun ang gawin nila sa akin. Sa katunayan nga, lahat ng programa ng national government galing kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lahat ng instruction ng Department of Interior and Local Government, lahat-lahat na programa sa national government, ini-implement ko ng tama dito sa province. Ginagawa ko po lahat yan. Tapos, yun na lang ang gawin nila sa akin, isuspindi ako na hindi nga nila tinanong yung side ko, palihim pa ang pag-execute sa suspension order. Parang blind ako, dinalan pa ng 300 ka-police personnel. Ano bang tingin nila sa akin? Most wanted of the Philippines? Kaya sa ginawa nila sa akin, naisip ko tuloy, sobrang sakit, at naisip ko tuloy na parang dictatorship of government na ito. Parang diretso ka na lang kung anong maisip nila, pwede ka pala babaan ka agad ng order, basta-basta ka na lang hulihin, basta-basta ka na lang paalisin sa pwesto. Wala namang trial nga gawin. Yung mga magnanakaw nga mahuli ng pulis, magkaroon pa nga ng mediation sa prosecutor eh. Marami pang kaso na malaki dyan, nandyan pa sa korte. Ito, hindi man lang pinakinggan ang side ko. Kaya po ang ito pong nakita ko, sobrang pag-abuso po sa kanilang sobra po ang kanilang pag-abuso sa kanilang power. Bakit hindi ako binigyan ng chance? Sana magkaroon man lang kahit 10 days na transition period. Sana, ano ba ang opisina ng gobernador? Basta mo lang ba? Ito ang tanong ko sa kanila ng DILG, Office of the President. Ang tanong ko, ano ba ang office ng gobernador sa province? Para bang office ito ng mga nagtitinda ng balot dyan sa
nagtitinda dyan sa palengke. Sobrang Yung mga nagninegosyo sa palengke na istol-istol, ang opisina ng gobernador, o para bang nagtitinda lang ng balot, Pag di ka ang papanig opisina ng ngayon gobernador gobyerno sa province, ngayon, na pag basta ikaw na lang ay paalisin ka isang kagad. kung ikaw ay may Ang posisyon daming mga sa gobyerno importanteng ngayon, files, lahat hindi ng ka files, papanig sa kanila. nandito sa Office of the Governor. Lahat ng pinipirmahan kong documents, nandito lahat ng kopya. At hindi ko pwede na basta na lang iwanan mo. Sana may turnover na maayos. At ang mga personal ko pa nagamit nandito eh. Wala namang respeto. Ang iningay ko sa kanila, Grabe. respeto ba? Bilang gobernador, respeto bilang tao, respeto bilang binoto ng taong bayan ng Davao del Norte. Yun lang sana. Inisip sana nila ang 400,000 na bumoto sa akin, na respetuhin nila ako. Hindi naman ako basta na lang inappoint na ilagay dito bilang gobernador. Para lang tinanggalan kaagad nila ako ng karapatan. Dapat sana, inayos lang nila. Hindi na pagpababa ng order, patago lahat. Pagdating dito, daming pulis, basta gusto na nila na palisin kagad ako, bitbitin ko. Kasi lahat, hindi nila inisip na lahat ng documents nandito, accountability ko. Paano pagkatapos ng 60 days? Tapos, mawala-wala na itong mga lahat ng documents. At ako naman ang hanapan sa lahat. Pati itong mga office equipment. Nakakount po sa akin lahat. Paano kung gawa-gawa nila ako ng masama na mga report, pag take over nila dito? Kung maglagay sila ng mga planted na para maging masama ako, di ba? Hindi naman ganun. Bakit? May balak ba silang gawan talaga ako ng masama? Tulad sa ginagawa nila dito? Dahil mahirapan silang talunin ako sa eleksyon. Kaya ito nang ginagawa nila sa akin. Ano bang gobyerno natin? Martial law? Na pag yung tao gusto ka na nilang ayaw ka nila, gawan ka kaagad ng masamang hakbang? Planuhan ka kaagad ng masamang hakbang? Yun ang gusto kong marinig galing sa kanila. Dahil hindi tayo martial law eh. Hindi tayo dictatorship of government. Pero kung itong ginagawa nila, parang dictator na ito. Di ba? Bakit? Gusto nilang pumasok agad para magkaroon sila ng iba na namang pwedeng gawing issue sa akin para tuluyan akong maalis sa pwesto. Kasi kung wala silang balak na masama sa akin, in-inform sana nila ako. Kahit si DILG Secretary, Binhor Abalos, ang laki ng respeto ko sa kanya. Siyang boss namin sa governance eh. Dapat man lang, Gob, may suspension order ka. I-ready mo lahat ng tao mo, lahat ng documents mo, dahil nandito ang order, ito yung araw na magpunta dyan, so at least ready ka na, ready ako mag-alis. Hindi sana bigla-bigla, anong balak nila? Para taniman naman ako ng mga ibang mga complaint, itaniman nila ako ng mga kahit ano-anong gawin nila para tuluyan akong maging masama. Ang ganda ng trabaho ko dito sa province. Grabe ang trabaho ko dito. Alam ng taong bayan yan dito sa Davao del Norte. Eto alam kasi ni former President Duterte na meron tayong freedom of speech, di ba? Meron tayong karapatan para mag-express sa itong mga opinions, di ba? Mga ideas. Bakit ngayon, pag ayaw mo, pag against ka sa mga mga plano, parang galit na sila. Pag ikaw ay nasa sa gobyerno, tanggal ka kaagad. Tulad ng sa war on drugs sa Davao, yung mga pulis na nagsuporta sa war on drugs, bakit tinanggal nila? 'Di ba? So unfair. Grabe ang administrasyon ngayon. Parang martial law na, 'di ba?